Ang husga natin kay Bongbong Marcos, pinaka-worst president sa Republika ng Pilipinas. Magandang tanghali mga kabisdak. Wala masyadong balita ngayon dahil galing Holy Week at mukhang pabalik-balik lang yung mga news update. Ang tanging hinahanap lang ng taong bayan, nasa na si Bangag. Samahan niyo po ako, pag-usapan po natin itong gobyernong Marcos. At syempre si Vice President Inday Sara Duterte, dahil syempre siya po ang tinitingnan natin ngayon na magiging pag-asa ng maraming Pilipino. Ilang presidente na ba ang naubutan natin? Ako, medyo marami na rin ho eh. Nasa akin po ay ang pinaka-worst na presidente na naabutan ko ho ay si Bongbong Marcos. Siguro pareho rin tayo. Ganun din siguro ang sa inyo. Ang nabutan ko kasi si Tabaco, medyo meron na tayong isip nun. At saka yung Corazon Aquino, medyo isip-isip na rin po tayo. Irap, Gloria Macapagal Arroyo, Pinoy, ayan. Tsaka siyempre, si former President Rodrigo Roa Duterte. Na ang pinaka-worst na presidente para sa akin, si Bongbong Marcos. Kahit isama pa po natin yung tatay niya, pinaka-worst pa rin itong si Bangag. Masakit man o itong pinag-uusapan natin para sa mga supporters niya, pero po ito ang katotohanan. Hindi po ninyo ito po pwedeng sasabihin na fake news kabisdak, kasi ito po yung naranasan natin. Yan po ang pag-uusapan natin. Samahan niyo po ako ng 45 minutes. Chismis muna tayo ngayon eh. Pero hindi chismis, anak na kamote. Hindi marites. Yung realidad lang ang pag-uusapan natin. Tsaka, siyempre, isama rin po natin si Vice President Inday Sara kasi ngayon, siya na po yung tinitingnan natin ng maraming Pilipino na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2028 presidential election. Wala nang kalaban yan, wala nang question yan. Kahit anong gawin ng mga animal, maging presidente talaga si Vice President Inday Sara Duterte at si Inday ang sasalo ng lahat ng problemang ginawa ni Bongbong Marcos. Kakayanin kaya ni Vice President Inday Sara Duterte ang mga problemang iiwan ni Bangag? Yan ang pinakamalaking question mark. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong mga notification bell para palagi po kayong updated sa ating mga video at Bisdag Historiador. Huwag po natin kalimutan, pa-subscribe din po. Okay, bakit ko po nasasabing pinaka-worst president si Bongbong Marcos? Lahat ng pag-uusapan natin, naranasan po ninyo, hindi po ito fake news. Ito ay nangyari na. Simula po na naging presidente si Bongbong Marcos. Huwag na natin pag-usapan yung kinidnap nila si Tatay Digong. Kasi nga baka sabihin nila, bias ka bisdak. Kaya pala nasabi mong pinaka-worst na presidente si Bongbong Marcos dahil kinidnap si Tatay Digong. Huwag na natin yung idamay pa, baka sasabihin na didiis ka kasi. Kaya sinabi mong worst president si Bongbong Marcos dahil sa ginawa kay former President Duterte. Isit aside natin yun. Ang pag-uusapan natin yung ekonomiya. Yung nangyayari sa ating bansa. Iyan ang pag-uusapan natin. Pagdating sa security, ayan, isa yan. Sa ekonomiya, sa palitan ng piso kontra dolyar, inflation rate, trabaho, kahirapan, at direct foreign investment, yan ang mga pag-uusapan natin. Kasi nga, alam naman ho natin na ang Pilipinas ngayon ay bagsak talaga ang ekonomiya. Mukhang hindi na nga ho kayang hilutin ho ito eh. At ang garapal pa rin ang mga hinayupak na nasa gobyerno, sa Palacio de Polvoron. Hindi pa rin po sila tumitigil sa kababalagang ginawa ho nila. Lalo na dito pagdating sa korupsyon. Ito talaga ang number one na napakasakit pa sa ating mga Pilipino. Dahil ang pag-aakala ng maraming tao, lalo na po yung bumuto kay Bangag, na ibabangon po ang Pilipinas kasi yun po yung slogan niya eh. Noong 2022 presidential election. Umpisahan po natin yung kanyang mga pangakong napako. Para at least mahimasmasan itong mga animal na mga hinayupak, mga bubulistang tanganista ni Bangag. Ano ba ang pangako ni Bongbong Marcos noong siya po ay nangangampanya? Kasama si Vice President Inday Sara doon sa tinatawag na Uniteam. Pero ang pangako ni Bongbong Marcos ay tuluyan na pong napako. Ito ay tinatawag na disastrous president. Pinakawalang kwenta, no? Pinakamasamang presidente itong si Bongbong Marcos. Ang pangakong iyon, nung kasama si Inday Sara, kay Bongbong yun. Iba ang plataforma ni Inday Sara, iba rin kay Bongbong. Ang sabi ni Bongbong kasi, babangon muli ang Pilipinas. Anak ng kamote, magulat-gulat ka, paano babangon ang Pilipinas ngayon? Idapang-dapa nga ho. Meron siya pang ipinangako na pag siya ay nanalo, magiging 20 pesos per kilo ang bugas. Huwag mo natin kalimutan ho ito ha. Kasi ito ay plataforma di gobyerno di Bangag. Until now, ay wala pa rin po, hindi pa rin po nangyari. Dalawang taon na lang si Bangag, di ba? Hindi na po mangyayari yan. Si Bangag ay failed na, no? Sa pagiging presidente ng Republika ng Pilipinas. Wala ka nang aasahan kay Bangag. Kung ano po ang nangyayari sa atin ngayon, ito na po talaga
ang sumasalamin sa kanyang pagkapangulo at sa kanyang administrasyon. Unahin po muna natin yung patungkol po sa druga, no? Sa druga muna. Kasi sabi kasi ng mga hinayupak, ipagpatuloy, no? Yung mga nasimulan ni former President Rodrigo Roa Duterte, maraming naniwala doon, putang ina, maraming nabudol, no? Kayo lahat nabudol, ako hindi. Doon pa lang sa war on drugs ni Tatay Digong, magugulat ka dahil imbis na ipagpatuloy ang ginawa ho ng gobyernong Marcos, sinira niya yung war on drugs ni former President Duterte. Pinapalabas na mayroong AJK, no? Na ito na nga ho yung ginamit ng mga animal, mga komunista para wasakin ang pangalang Duterte. Na kung ating balikan sa panahon ni Tatay Digong, 90% of the Filipino people ay gusto po yung war on drugs. Sino bang sira ulo na hindi po sasang-ayon sa war on drugs? Kasi nang dahil kay Tatay Digong, nalinis ang mga kabaranggayan. Tama ba? Yung mga barangay. Nagsisuko ang mga drugista. 1.3 to 1.6 million. Magulat ka, kapitbahay mo, drugista pala. Talagang nabawasan. Yung operation ng war on drugs kay Tatay Digong araw-araw. Mga laboratorio, nasisira, nawawasak. Pati mga laboratorio sa dagat, nawasak yun. Hindi po yun ipinagpatuloy ni Bongbong Marcos. Bagkos, ang ginawa niya, siniraan yung war on drugs. Meron silang pautot na sabi na yung kay Abalos. Droga ay iwasan, basta ganun. Hindi naman war on drugs. Intindi nga ho, kasi marami po silang nahuhuli na droga, wala man drugista na huli. Yung totoo po tayo. Marami. Gagalitan naman mga bubunis ng Tanganis, sa realidad naman talaga yan, di ba? Kagaya po yung salitagtag sa Batangas, ilang tonelada yun? Masyam na tonelada daw, pero isang ban lang ang karga. Pinargahan. Hindi sabog yung isang ban. Nalala po ninyo yun? Drama-drama nila. Wala mang drug lord na huli. Tapos, yung pulis, in-interview na media, alala nyo, binulungan ni Bangag. Ito yung sabihin mo. Siya yung sumagot. So, drama, optics, Sarswila, so, wala yun. Tapos yung mga lumulutang na mga lumulutang ng mga droga, kung saan-saan lumulutang, pati sa Bataan. Again, wala pa rin pong nahuhuling drogista. Wala pong nakukulong na sindikato. Laboratorio, walang nawasak. Dito pa lang makikita mo, gawa-gawa lang nila yun. Pangbubudol ang nangyayari. Yun yung tumatatak kay Bongbong Marcos, budol-budol man. Ayan. BBM, budol-budol man. So, war on drugs, sa droga, bagsak siya. So, pinaka-worst na presidente para sa atin. Dito naman po tayo sa sa paglaban sa korupsyon. Putang ina, ito, mabubuisit ka. Pinaka-walang kwentang presidente sa kasaysayan ng ating bansa, Bangag Bongbong Marcos. Iyak na naman ng mga tanganista. Ito pinag-uusapan natin. Hindi ito marites, hindi ito chismis, hindi ito fake news. Ito po ay nangyayari na. Nirecap lang natin. Baka nakatulog po kasi yung mga animal tanganista ito. Noong naupo si Bongbong Marcos sa pagkapangulo, nung nagkaroon ng inaugurasyon, doon po ako talaga duda na ako. Na wala po talagang magandang maidudulot itong si Bongbong Marcos sa Pilipinas bilang isang pangulong. Alam mo, naalala ba ninyo yung nanunumpa siya? Alam niyo yung pinakaunang executive order niya kung ano? Sarap piktusan eh. Doon pa lang masasabi mo, putang ina, gagawa to ng kababalagan. Ano po ang pinakauna niyang executive order? Yung Presidential Anti-Corruption Commission na itinatag sa panahon ni former President Duterte, na yun ay sinadya talaga ni Digong para panglaban sa korupsyon sa gobyerno. Ang ginawa ni Bangag, binuwag. Yun yung unang executive order niya. Magugulat ka doon, di ba? Ako nag-iisip, bakit ito binuwag? Bakit tinanggal yun? Ito yung pinaka-safety net na ating mga Pilipino na hindi abusuhin ng mga kurakot sa gobyerno. Pero ang ginawa ni Bangag, iwan ko ba sino nag-utos? Baka si Lisa Bakay, no? Ay tinanggal, binuwag. Napakamaling hakbang po yun. Dapat ang ginawa ho ng gobyerno yung Bangag, hindi binuwag, kundi pinalakas pa, no? Pinalakas pa nila lalo yung Presidential Anti-Corruption Commission na malaking bagay po yan sa panahon ni Tatay Digong. Ang concern kasi ng Presidential Anti-Corruption Commission ay yung kulang, no? Kulang sa tauhan, kulang sa abogado. Marami pong sinasampang kaso, pero kulang po tayo sa abogado. Yun yung issue doon. Na dapat ang ginawa ni Bongbong Marcos, nagdagdag ng abogado, pinalakas po yung Presidential Anti-Corruption Commission. Tingnan mo, yung pumutok ang flood control issue, gumawa sila ng ICI. Kung hindi nila binuwag ang Presidential Anti-Corruption Commission, dapat hindi na po gumawa pa ng ICI at gumastos pa. Kundi itong Presidential Anti-Corruption Commission, ito na po yung ginawa ng ICI na walang kwentang commission, itong si ICI.
Gumastos tayo ng milyon-milyon. Ang sarswela ni Bongbong Marcos para di umano imbestigahan ang mga kurakot sa gobyerno. Pero ito ay optics lamang. Ang purpose, pagtakpan si pinsan para hindi madiin yung pinsan din, presidente nakaupo sa Malacanang. Yun yung purpose nun. Pagtakpan yung mga kalyado, ibagsak yung mga gustong ibagsak, mga kalaban sa politika at nagiging collateral damage yung iba dyan. Tingnan mo, magkano ba ang hinahanap ng taong bayan dito sa pangungurakot ng gobyernong Marcos sa flood control? 1.9 trillion pesos. Yun po yung hinahanap natin. Binubodol din po tayo dyan. Paano po na-base to na mayroong korupsyon under Marcos admin? Sila rin din. Kagagawan din nila. O pinagmalaki ni Bangag sa SUNA, di ba ho? Pinagmalaki niya, sabi niya, mayroon po tayong 5,500 flood control na tapos na, mantakin mo. Sa SUNA pa, pinagmalaki ang animal. Doon pa lang, binubudol na tayo. At ang iba ay ginagawa pa. So, ang yabang ng mga hinayupak ng mga tanganista, no? Nagpalakpakan ng mga hinayupak. Grabe po sa social media. Ang galing ni BBM. Mabuhay ka, BBM. Eh siguro, ang Panginoon hindi nakatiis. Hinabukasan, binagyo. Bagyong Karina, di ba? Tama. Sunod-sunod na bagyo yun. Puta, binaha ang buong Metro Manila. Hindi lang buong Metro Manila binaha, kundi buong Luzon. Hindi lang buong Luzon, kundi buong Pilipinas. Di ba, galit na galit pa nga si Bongbong Marcos kasi hinahanap ng maraming Pilipino. Nasaan yung sinasabi mo na 5,500 flood control projects na tapos na at iba ginagawa pa? Nagmotorkit papuntang Valenzuela. Dumaan sa Malabon pero baha. Ang sabi niya, kaya bumabaha. Dahil yung flood control nabangga ng barko. Anak ng animal. Saan ka? Yung flood control nabangga ng barko, kaya buong Pilipinas bumaha dahil doon sa nabutas daw. Nabangga ng barko yung flood control. Punta kinabukasan, umikot muli. Tinanong naman, doon sa, I think sa Malabon, no? Sabi niya, kayong mga Pilipino kasi. Kaya bumabaha eh. Dahil sa basura. Kung saan-saan na lang ito matapon. Yun yung palusot niya, di ba? Kasi nabibisto na eh. Kaya pinagmalaki mo 5,500 flood control kasi ang purpose nun, makokontrol yung baha, di ba? Bagyo muli. Bumagyo muli. Saan yung bagyo? Puta, parting Bicol. Doon naka Elizalde mo. Bumaha muli. No? In-interview sa dun. Sabi niya, may flood control. Na-overwhelm lang talaga ang flood control. Puta ko na. Lumulusot pa rin sila. No? Kahit nabisto na. Na talagang walang flood control. Nung nagkaroon na ng samut-saring reaksyon ng taong bayan at nabibisto na, malaman-laman lahat pala ng flood control ni Bangag ghost projects. So dito na, no, yung corruption ito. Ito na po yung pinag-uusapan natin. Na until now, wala pa rin pong nananagot. Diyan sa Senate Blue Ribbon Committee, maganda sana yung umpisa. Kaya Senador Marcolita, ang problema nga, nakudita itong si Escudero. Dahil nga yung investigasyon ni Marcolita, napunta na kay Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Saldico. Unang nababanggit, Saldico at Martin Romualdez. So ano po ang nangyari doon? Nakudita si Escudero, si Marcolita, hindi niya alam, nagpalita pala ng liderato, at pinalitan din siya ni Panpilo Peng Boy Cimento Lacson. Ito na ho yung hanggang ngayon sa kasalukuyan. Umawak po ng Senate Blue Ribbon Committee. Wala pong nangyayari. Walang natukoy na sindikato. Walang natukoy na mastermind. Pero tayo, taong bayan, alam na po natin kung sino po yung mastermind. Nagpipinsan. Napilit pinagtakpan ni Panpilo Lacson. Nung dumating si Orly Gutisa, ex-Marine, nagulat ang taong bayan. Yun yung surprise na witness ni Senador Marcolita na dala ni Mike Defensor. Kuninto yung delivery ng mali-malitang pera. Nagulat ang taong bayan dun. Napilit po, winawasak din ni Panpilo Lacson ang kredibilidad ni Orly Gutisa. Until now, hindi natin alam nasan si Orly Gutisa. Hinanapan ng issue ni Panpilo Lacson yung notaryo para lang masira yung kredibilidad ni Orly Gutisa. Pero ang taong bayan, hindi po yun naniniwala sa mga banat ni Panpilo Lacson. Kaya si Panpilo Lacson sira ngayon, hanggang ngayon sira siya. Dahil kung ikaw gusto mo ng katotohanan, dapat hindi mo sinira yung witness. Tapos, ang mahirap pa na nangyayari, na lalong nakumbinsi ang taong bayan, itong si Saldico lumabas. Yan ang pinakamaganda. Tingnan mo ha, tukoy na ang mga mastermind. Tukoy na kung sino ang sindikato. Hindi pa rin po pinapansin ng gobyernong Marcos at ni Panpilo Lacson.
Kasi nga kasabwat silang lahat. Anong sabi ni Saldico? Totoo, no? Kahit sinira ni Panfilo Lacson, si Orly Gutisa. Sabi ni Saldico, totoo. Yung sinasabi ni Orly Gutisa. Dati ko siyang security personnel. Totoo yung delivery ng mga mali-malitang pera. Di ba? At ang perang dinideliver sa akin ay idinideliver ko kay Martin Romualdez Bongbong Marcos. Detalyado. Doon pa nga lumabas yung 50 billion, no? Tama, 50 billion na yung singit ba, no? Yung insertion ni Charis alias Sandra. Doon lumabas at delivery kay Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Kay Bongbong Marcos sinabi ni Saldico na 1 billion amount ang delivery. Meron kang 2 billion nga, meron 2.5 billion. At naglabas ng mga ebidensya si Saldico detalyado, hindi pa rin po pinapansin. At ngayon, recently, lumabas itong mga 18 ex-soldiers, ex-marines na nagpapatunay na tama, totoo yung sinabi ni Orly Gutisa sa mga deliveries na sila'y nagpakilala na security details ni Saldico. Tingnan mo ha. May lumalabas, sinisiraan muli ng gobyernong Bangag. Halatang halata na yung korupsyon under Marcos admin ay state-sponsored po ito. Sila po ang gumagawa ng korupsyon sa ating bansa. Nang mga tao ay pilit naman binubulag nila. Kasabwat ang mainstream media, yung katotohanan nililihis ng gobyernong Marcos. Pero kayo, ako, naniniwala ba kayo sa paglilihis nila? Tayo yung mindset natin. Sigun sa mga investigasyon, ang korupsyon ito, 1.9 trillion hinahanap natin, ay kagagawa ng gobyernong Marcos. Di ba? BBM is the worst president. Ngayon, ano pa ba yung mga nangyayari sa bansa na hindi po pwedeng kalimutan natin? Under Marcos admin, ito legit ha. Legit na legit. Ang pinakabagsak na palitan ng piso kontra dolyar ay naitala sa gobyernong ito. Magkano na ba ang palitan ng piso kontra dolyar? Maabot na ng 61 pesos. Isipin mo yan. Ganun kawalang hiya ang gobyernong ito. Pinapahirapan tayo ng gusto. Kaya kawawa tayo mga Pilipino. Pag bumagsak ang piso kontra dolyar at ang dolyar ay tumataas, panigurado, apektado ang lahat ng presyo ng mga bilihin. At dito sumasalamin na bagsak ang ating ekonomiya. Saan ka ba nun? Isipin mo, yung isang dolyares ng mga kano, 61 pesos katumbas sa pera natin. Ang masaklap yan, ang produkto na kinukonsume ng maraming Pilipino, karamihan dyan, ay imported. So ang binibili yan ay dolyares. Kaya mahal ang bilihin. Kaya yung inflation rate tumataas, naitala din sa gobyernong Marcos ang pinakamataas ng porsyento ng inflation rate. Ngayon yata, hindi pa sila nag-update, baka umabot na po tayo ng 15 to 25% na inflation rate. Tingnan mo yun. Hindi, walang contest po yan ha. Ito ay fact-check lahat ang pinag-usapan natin. At ito pa ang pinakamatindi. Under Marcos admin, naitala ang pinakamahal na presyo ng bugas, anak ng kagwang. Umabot po ng 75 pesos per kilo ang presyo ng bigas. Under Marcos admin ito, gobyernong ito. Ganun mo katindi ang nangyayari sa bayang ito. Pinaka-worst. At under Marcos admin, naitala po yung pinakababang direct foreign investment. Walang mga foreign investors pumapasok sa Pilipinas. Simula nang pumasok si Bongbong Marcos, inikot na ni Bongbong Marcos ang buong mundo para di umano'y ibinta ang Pilipinas na magandang investment, magandang lagakan ng mga investment ng mga foreign investors. Bilyon-bilyon ang ginastos natin dyan. Pati si Baki dyan, putang na, lumalangoy sa pira eh. May napala ba? May dala ba si Bangag? Wala siyang dala. Ang dala niya puro mga pledges. Yan, mga pangako na napapako. So in short, nalugi pang Pilipinas, pinaldas niya ang pera, wala naman po tayong napala. Yan ang malinaw dyan. Under Marcos admin, ito na ngayong kasalukuyan na nangyayari sa ating bayan. Naitala din ho sa kasaysayan ng ating bansa. Ang pinakamahal na gasolina, hindi lang sa ating bansa, presyo ng langis sa mundo, ang pinakamahal ay Pilipinas. O ngayon, bukas, mag-i-increase na daw eh. Muli ha. Magiging 170 pesos na ang krudo. At magiging 120 na ang gasolina. So hindi ba tayo natutuliro dito? Na ito po yung naranasan natin ngayon. Walang solusyon ng gobyernong ito. Paano maibsan ang walang habas na pagtaas ng presyo ng langis?
Nangunguyakoy lang ang animal eh. Wala as in. Normal lang sa kanila. Di ba sabi nga ho ni Bangag na, normal lang po ang nangyayari. Sabi rin ng mga dides, ang nagsasabing normal ang nangyayari sa ating bansa ay abnormal. Pinipilit nila tayo na i-inject sa ating mga utak na normal lang ang nangyayari sa ating bansa. Hindi po ito normal, abnormal po ito. Hindi na po ito mabubura sa kasaysayan na naitala po ang pinakamahal na krudo, gasolina, under Marcos admin. At lalo na po yung LPG. Yung ginagamit ho sa pagluluto, gasol. Anak ng gagwang naitala din ang pinakamahal under Marcos admin. Ang tanong, babalik pa ba ito sa normal? Hindi na po ito babalik sa normal. Hanggat si Bongbong Marcos ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya kawawa tayong mga mahihirap. Naitala din sa gobyernong Marcos ang pinaka-worst na edukasyon. Isipin mo classroom. Kung kay Tatay Digong, 100,000 na classroom nagawa. Pero kay Bangag, 22. Presidente, 22 classroom lang ang nagawa. Ang inumin. Kaya kawawa ho ang mga nag-aaral sa pampublikong eskwelahan. Isipin mo sa loob ng isang taon, 22 classrooms, nasaan yung pera na yun? Eh siyempre kinurakot to ng mga alipuris ni Bangag. Sa tingin nyo ba hindi niya alam? Alam niya yan. Yan, yan yung kinakaharap ng bayan ngayon. Itong korupsyon. Under Marcos admin, naitala ang pinakamahal na presyo ng sibuyas. Baka makalimutan ninyo yan, mga bubunistang tangalista ni Baki. Nawala rin nakulong doon sa ginawang pananamantala ng gobyernong ito. Isipin mo yan, 800 pesos ang kilo. Wow! Dagat. Isipin mo yan. Hinahanap natin yung mga nag-hoard, mga utang na mga scammer, ano? Diyan sa costume. Wala. Wala rin nakulong. Isipin mo, magre-read ka. Tapos wala rin sindikatong nahuli. Niloloko tayo, di ba? Na nagkaroon ng hearing sa Kongreso. Nakaladkad ang pangalan ni Liza Marcos, pati yung kanyang yung kanyang kapatid ni Liza. Martin din po yan. Basta Martin, putang ina, mga demonyo talaga. Nakaladkad eh. At inilabas din po yan ni Saldico. Pero ano pong nangyari? Wala, zero investigation. Yan ang nangyayari. Sa kabuuan, ang gobyernong Marcos ay bagsak. So wala pong napala, in short, ang maraming Pilipino dito. Ang nakinabang sa gobyernong Marcos, mga kurakot, mga kriminal, mga durugista, mga sindikato, mga buwaya sa Kongreso. Yan po ang nakinabang. Pero tayong mga ordinaryong Pilipino, hindi tayo nakinabang. Pati oligarkiya nakikinabang sa gobyernong Marcos. Yan ang Bangag admin. Hindi na po yan nabubura. Hindi mabubura dahil naitala na po yan sa kasaysayan ng ating bansa. The worst president of the Republic of the Philippines ay si Bongbong Marcos. Ngayon, kaya bang ni Inday Sara ito? Kasi itong problema ho na ginawa ni Bongbong Marcos, panigurado, si Inday Sara po yung sasalo. Kakayanin ba ni Inday Sara ang lahat ng problemang iniwan ni Bongbong Marcos? Yan yung palaisipan ngayon. Kahit anong gawin po ng mga buwaya sa Kongreso, si Inday Sara maging Pangulo po talaga yan. Hindi po ma-impeach yan. Sabihin na lang natin, impeach ninyo dyan sa Kongreso kasi yun naman talagang sadyaw ninyo. Pero pagdating sa Senado po, tadadaan sa butas ng karayom mo ito. Doon ang bloodbath sa impeachment court. Pero bago siguro ma-impeach si Inday Sara, maging presidente talaga si Inday Sara. Nang nakikita ko, stage 4 na daw eh. Sabi nila. Hindi na nga po lumalabas eh. Dahil malapit na daw eh, naghihintay na daw yung St. Peter. Sabi nila, Atty. Rowena Guanzon. Pero malabong ma-impeach si Inday Sara. Kaya minamadali nila. Ang number one question, pag si Inday ay maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kakayanin ba ni Inday? Naglabas na rin po ng paayag si Vice President Inday Sara. Hindi daw kaya sa 6 na taon para may balik muli, may bangon muli ang Pilipinas sa pagkalugmok under Marcos admin. Ayusin ang lahat. Pero naniniwala ako kay Inday na kaya niya. Bakit? Ang batayan natin ay ang pagiging mayor ni Inday. Kasi ang mayor, ang tawag dyan sa mayor, ay little president. Executive din yung trabaho nila dyan. Napatunayan ni Vice President Inday Sara Duterte. Bago natin makalimutan yung ginawa ng Bangag admin, sabi na pinaka-worst din, no? Babayaran daw ang utang ng Pilipinas. Pag si Bangag ang presidente, putangin na 18.16 trillion na po ang utang ng Pilipinas, hindi nagbayad si Bangag. Umutang palalo. Walang beld, walang pandemya.
Anak ng kagwang yung utang lampas hanggang impyerno na. Pero kaya ni Inday yan. Ibabangon tayo. Dahil nung si Inday Sara naging presidente, naging mayor ng Davao, sa kanya termino. Sa kanyang termino ho, nagkaroon ng zero as in. Utang ang Davao City. Magugulat ka, paano ginawa ni Inday Sara yun? Ano ba yung technique? Ano ba yung polisiya, no? Ni Vice President Inday Sara Duterte kung bakit nagiging zero yung utang ng Davao City. At lalo pang yung mayaman ang Davao City at maraming mga foreign investors, hindi lang lokal, ang nag-i-invest dyan sa syudad ng Davao. At zero insurgency sa panahon ni Inday Sara. Tingnan mo, Davao pinakamalinis, pinaka-safe, pinakaligtas na syudad. Hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yung kakayahan ni Inday Sara, talagang halos kapantay kay Tatay Digong. At si Inday Sara ay abogado. So alam niyang batas. Unlike dito kay Bongbong Marcos, nanguhula siya ng batas. Kaya nga bindalo ang hinayupak eh. Kasi walang alam sa batas. At yung Ali, meron ng pattern, meron ng sinusundan na pulisiya na i-apply na lang. Ano po yung pulisiya ni Inday Sara pag siya naging presidente? Yung ginawa ni former President Duterte, yun lang din ang gagawin ni Inday Sara. Kaya ang sabi ni Inday Sara, yung nagdeklara siya na tatakbo siya sa pagkapangulo, na ibabalik niya ang tapang at malasakit. Tatak Duterte. Iron Fist. Nawala ngayon under Marcos admin. Meron si Bangag. Nangangiwim pa. Pero ako naniniwala ako kakayanin ni Inday Sara. Dahil yung tatay niya at siya, pareho yung personalidad, pareho abogado. At yung polisiya ni Inday Sara at ni Tatay Digong pareho din. Ini-improve lang lalo ni Inday Sara. Kumbaga, meron ng polisiya na ito dapat ang ipinagpatuloy ni Bongbong Marcos, kaso nga hindi niya ginawa. Ito yung technique. Na pag naging presidente si Inday Sara, panigurado, aangat talaga tayo, maniwala ko kayo. At pag naging pangulo si Inday Sara, sure tayo dyan, shoot sa banga. Itong sila Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos, Torre, lahat ang mga yan, makukulong talaga yan. Yan ang maliwanag dyan. Kasi sila po ang nagpapahirap sa bayan. Ibinagsak nilang Pilipinas. Ginago nilang Pilipinas, sinira nilang Pilipinas. Yan ang masaklap dyan. Kaya mas malala pa si Bongbong Marcos sa kanyang tatay. Buti pa yung tatay niya may nagawa. Siya wala siyang nagawa. Mga infrastructure na sabi na magagawa ni Bongbong, wala na ho yun, wag na po ninyong isipin yun. Dahil flood control nga lang inurakot Flood control nga lang, hindi magawa-gawa. What more pa kaya? Yung mga big ticket projects. At saka yung mga big ticket projects, wala pong pondo. Ninakaw na ng mga buhaya. Zero, sinabi yan ni Amy Marcos. Kaya wala ka nang aasahan pa sa gobyernong ito. Kung ano po ngayon ang nakikita mo sa gobyernong Marcos, kung aabot ba ng 2028 si Marcos, kung aabot siya, ito na po yun. Mas worst pang mangyari sa 2028. Kagaya ngayon, crisis sa buong mundo. Walang nilatag na polisiya si Bongbong Marcos. Binigyan ng kapangyarihan. State of energy emergency. Pinasa sa Kongreso. Nasa Malacanang na. Anong ginawa? Pinapatulog sa misa ni Bongbong Marcos. Walang ginawa. So ngayon, sabihin niyo po, mga bubunistang tanganista, na hindi totoo yung mga sinasabi ko ngayong araw. 100% ang sinasabi ko dito, nangyayari na. Ang husga natin kay Bongbong Marcos, pinaka-worst president sa Republika ng Pilipinas.